Si Blessed John Paul II at ang bandang Beatles. Ilan lang po sila sa mga sikat na personalidad na napalapit sa puso nating mga Pilipino. Kaya naman ang ilan nating kababayan, ipinangalan sa kanila. Ayon sa National Statistics Office o NSO, pangkaraniwan na raw ang ugali ng mga Pilipino na humiram ng pangalan ng mga sikat. Si Mark Salazar on assignment. Ang pamilya Cuibello, panay ang kantahan. Nananalaytay raw kasi sa dugo nila ang pagkahilig sa musika at awitan. Sino ba naman ang hindi mape-pressure? Paano ba naman ang dala-dala nilang mga pangalan? McCartney at John Lennon ng Beatles lang naman. Elementary ako, yung mga teachers ko sinasabi, wow, McCartney, ang ganda ng pangalan mo. Beatles ka. Kilala namin yan. Parang ganun. Sikat talaga. Katulad nga rin po ng Beatles, nagiging masaya ako sa paggigitara po. Masaya po ako na nakakapag-gitara ako. At para tuluyang makompleto ang grupo, hindi pa nakontento si McCartney at naghanap pa ng mga karamay. Pati mga anak, ipinangalan sa bigating country music superstars, sina Shania Twain at LeAnn Rimes. Favorite ko yung mga music nila eh. Sabi ko, paano maganda itong mga kanta nitong si Shania at si LeAnn. Kaya doon ko lang kinuha. Ang Hollywood star fanatic namang si Maribel, maski hindi na raw makarating na Amerika, tila nakaka-rubbing elbows naman daw niya ang mga paborito niyang artista. Ang kanyang bahay kasi, star-studded. Si Meg Ryan. Presenting Meg Ryan, Sean Connery, a.k.a. James Bond. Anong pangalan mo? At ang 2 taong gulang na bunsong si Adam Sandler. Ang ganda-ganda ng pinangalan ni Mama. Artistahin raw po kami. May recall na, may instant fans pa raw ang kanyang mga chikiting. So, nung nagpa-enroll ako dito sa panganay ko, tuwan-tuwa yung teacher, sabi niya, uy, may artista akong Hollywood pa. Tapos pag lagi siyang, mas madalas siyang matandaan. Pangkaraniwan na raw sa mga Pinoy ang manghiram ng pangalan mula sa mga sikat na personalidad. Ayon sa pag-aaral ng Civil Registration Department ng National Statistics Office. Nakita namin nakasunod sa pangalan ng mga santo. O kung hindi man, sa pangalan ng mga artista. Yun yung nakita natin. Nag-tabulate kami ng top 10 na yung most common names na ginagamit. Sa taong 2011 halimbawa, nanguna ang pangalang John Paul. Ito rin kasi ang taon kung kailan na-beatify si Pope John Paul II. Pumangalawa naman ang pangalang Justin, na tila sumabay naman sa kasikatan ng Canadian pop and R&B singer na si Justin Bieber. Karaniwang pagkuha ng atensyon at kaunting popularidad daw ang dahilan ng paghiram natin sa pangalan mula sa mga sikat. Nagiging prestigious na yung bata, nagiging powerful na yung bata dahil nakuha niya yung pangalan ng tao. Pero hindi pa siya yung taong dapat mabigyan ng prestige. Hindi raw katulad nung araw na sa mismong kadugo o kaanak lang ibinabatay ang pangalan ng sanggol. Historically muna, nagsimula tayo kasi na kinukuha sa mga magulang yung pangalan. Pero kunyari lolo o lola noon. May mangilan-ngilan pa rin namang sumusunod sa ganitong sistema. Ang kaibahan nga lang daw ngayon, para mas tunog moderno at may dating, binabawi na lang sa spelling. Kasi nga, spirited tayo sa kultura natin na para mas maganda, mas may dating yung pangalan, dagdagan natin ang isang letra. Ay, yun yung peculiarity actually ng Pilipino eh. Hindi lang dahil nagkaroon ng jejemon na lengguwahe, kunyari sa po na. Ang ilan umaasang kahit man lang sa pangalan, maambunan sila ng kasikatan. Pero tumatak man o hindi, bigatin man o pangkaraniwan, ang mahalaga raw sa sarili mong paraan ay makagawa ka ng sarili mong pangalan. Mark Salazar, GMA News.